Sige, sige. PMA, sir. PMA. Message, sir. Nakasama mo lahat ng lista. Ha? Nakasama mo lahat ng lista. Yeah, marami kami ngayon. Ang dami naman. Ang maraming umakyat dahil patapos na kami sa aming serbisyo. Pa-retire na kami. So, we have to cherish the remaining days of our active service sa aming career. So 2017 to 2018, very challenging year kasi nangyari Marawi, tapos kinag-criticize yung war on drugs. Yes. How has it been returning home and meeting your mistas again? Well, recharging yan eh. Every time, kahit na gaano ka-turbulent yung nagdaan na taon, pag umakyat, madidrain ka ng gusto. Pero pag akyat mo dito sa academy, makita mo yung mga mista mo, pag-usapan mo yung over and over again na the same story sa yung pagka-playboy, yung pagka-kadete, you feel recharged pag nandito ka sa academy. That's why ginawa talaga namin yan na halos every year, kung pwede lang kami umakyat-akyat talaga kami for recharging purposes. I don't know, we cannot explain. Kahit sinong premier tanungin mo, it's very hard to explain but we experience that. Talaga para recharge kami pag nakaakyat kami dito. Sir, may criticism lang. Ano kung paano kung sasagutin mo. Pero ang sinasabi, nag-hold sa power itong Class 86 na ayaw niyo raw bitawan. Ito yung nagsabi. May mga ganong rumors. Well, I am ready to retire, I have said. As I have said, mahirap man din kung sinabi ni Presidente na wala pa ako nakitang pwedeng ipapalit sa'yo, extended ka muna, tapos aayaw ako. Ingrato ako pagdating sa punto na yan. Sabi ni Presidente, porque napagbigyan na kita, ginawa kita si PNP, all buong buhay mo, buong pagkapulis mo, I have been by your side, I have been at your back, I've been supporting you. Ngayon patapos ka na, gusto mo na kagad mag-relax, iiwan mo na ako dito, ayaw mo na akong tulungan. So that's so ingrato for me pag gagawin ko yan. So doon sa mga detractors, well, gusto niyo mag-PNP, I will give you this kung gusto niyo. And this is a very thankless job. Very thankless, I tell you, this is a very thankless job. Hindi akala niyo nag-enjoy ako dito sa taas. It's very lonely up here sa top sa organization pag ikaw ay nasa taas. Very lonely. You don't expect na masaya ka. Masaya na lang in the sense na you have done your share in nation building. You have done your share in keeping the law and order of the country. Yun lang ang konsuelo di bubo na nafe-feel ko. Ba't sabihin mo masayang-masaya ako? No. Hindi ako masaya. I tell you, kung gusto niyo anytime, gusto ko na itong bitawan. But I am very ingrato pag bibitawan ko ito sa panahon na kinakailangan pa ako ng Presidente. Sir, nararamdaman mo yung power play? I mean, yung move ng ibang mga class na syempre sila naman yung malagay sa power. Sir. Well, everybody wants to be at the top. That's a fact of life. Lahat yan gusto kong umakyat sa taas. So, naramdaman ko, hindi man ako manhid, hindi ko naramdaman. To the point na sinisiraan ka, sir? Well, ganun ba? Diskarte na nila yan. Pero kasama naman, pareho lang kami mga premier, magsisiraan kami. This kind of, wala yan sa kultura namin na magsisiraan para lang agawin yung pwesto sa taas. Are you disappointed, sir? Kung may ganong efforts, madi-disappoint ako. Madi-disappoint ako. But still, naintindihan ko sila, dahil gusto nilang umakyat, then normal yan, nasisiraan ka. Pero nakaka-disappoint because sa totoo lang, hindi man ako nag-enjoy dito sa taas. I have been, my life is a misery, to tell you the truth, sa pagiging PNP. Sir, syempre, yung mga classmate mo gusto manatili sila. Sa inyo pa rin, kayo pa rin yung ruling class. Meron ka bang nire-recommend kay Pangulo na posibleng capable na pumalit sa'yo? Well, as I have said, pag nag-usap kami ng Presidente, lahat yan ng mga 3-star, lahat ng 2-star, lahat ng 1-star, they are all capable of becoming the PNP. They are eligible. Pero kung personally sabi mo mag-endorse ako ng pangalan sa kanya, well, tinatanong niya ako pero wala pa akong
may sabi sa kanya, because maniguro din ako. Dahil sabihin mo na, kahit na sabihin mo, mista mo yung ini-endorso mo, mamaya magkamali ka, pagdating doon, papalpak yan doon sa taas. Pag siya na nakapisto, ako sisihin ni Presidente, endorse ka ng tao na yan, tapos palpak naman pala. So maniguro rin ako. Hindi ako masyadong kampante na sabihin ko, yan na sir, yan na sir. But do you have anyone in mind, sir? Marami sila in mind. Ilan, sir, ang iyong napipisin, sir? Kaya, sa Class 85, andyan naman si General Apolinario, di ba? Hisundik. Sa Class 86, andyan naman si General Gamboa, si General Mendez, si General Cascolan, at si General Albayalde. So, any one of them can take over kung anytime. They are all magagaling. In fact, mas magaling pa sa akin yan. Sir, you've been awarded in Indonesia. Would you been more inspired? Yung pakalalaki ng banner mo dito sa Philippines. Ay, magtanong muna ako kung sino naglagay ng banner na yan. Baka sabihin nyo ako nagpalagay niyan, may kakahiyan naman. Magtanong ako kung sino, kapasalamat ako kung sino nagbigay niyan, naglagay niyan. But I am deeply honored, truly honored. In fact, saan ka ba? Sino bang hindi matuwa niya na dito sa Pilipinas, you're not able to receive that highest honor, yung Medal of Valor, di ba? Equivalent niyan doon sa Indonesia is Medal of Honor. Yung Indonesia binigay sa akin. So, masaya ako. I'm flattered. Sir, but at the same time, sir, it was honored sa Indonesia kasi parang talagang they really like the war on drugs in the Philippines. But at the same time, the International Criminal Court just took its first step in investigating the war on drugs. Okay. How do you make sense of that, sir? Well, it gives me a sense of sense of how do I express it, yung feeling na tama itong ginagawa ko. Yeah, naging confident ako tuloy na lahat ng mga decisions na ginawa ko in line with our war on drugs, tama. Dahil nga, nirecognize na ng isang bansa, hindi man, you cannot just fool a country. Yung presidente nila na magbigay sa'yo ng award na ganon, highest award, highest honor, kung nabubula mo lang sila. So, nakikita nila yun kung anong nangyari. Because they have also the same problem, yung drug problem. Ulitin ko na, sir, yung International Criminal Court, iniimbestigahan na yung war on drugs. So, what is our answer to that? Well, makikita nila yan if they will proceed with their investigation. Makikita nila yung katotohanan. Sir, magiging I am transparent confident. ba, sir? Transparent ako. Kung anong gusto nila. Makikita nila? Anong katotohanan? Makikita lang ang katotohanan na ginagawa natin na yung pagpatay ay hindi totoo yan na sinasabi ng mga kritiko natin yung nag-file ng kaso na state-sponsored na utos ng presidente. They will be proven wrong. I tell you deep inside my heart. Ako, papakita ko lang yung mata ko. Tumingin ka sa mata ko, ikaw, investigador, tingnan mo ako kung ako yung nagsinungaling. Ipalay detector mo ako anytime kung gusto mo. Kung ako yung nagsinungaling na yung mga patay na yan, yung allegedly AJK, nasasabi ng extrajudicial killing, kung yan ay kautosan ng presidente o yan ay state-sponsored, makikita nyo pag kayo nag-imbestiga, you will be proven wrong. Sir, at the same time, I will cooperate. Sir, at the same time, may sinasabi si Congressman Alejandro na may mga pattern daw siyang nakita doon sa mga operations. Well, like yung barrel 38, sa madaling araw o gabi. Okay. Same lang yung number ng mga Isasahin ko yan. ng Shabuye. Yan. Yung araw, hindi kasi niya alam yan kasi Navy siya, hindi siya pulis. Hindi niya alam yan na yung transaksyon ng droga ay nangyayari sa gabi. Sa gabi sa madilim na lugar. Yes, Congressman Lejano, I'm very sorry to tell you na hindi mo alam yung pattern dahil you are a Navy officer, hindi ka pulis. Kung pulis ka sana, alam mo na yung transaksyon ng droga nangyayari sa gabi. Pag umaga, lahat ng mga adik, mga puso, tulog yan. Pag araw, pag gabi, pag medyo madilim na, dandahan na gigising. At dyan yan nagtatransact ng drug transaction sa gabi. Kaya, lahat ng bypass operation, karamihan nangyari sa gabi. Kasi isipin niya na ginawang gabi para hindi makita. Well, mali yung kanyang assumption. So, yung At yung baril. They face daw, tanim, kasi pare-pareho. If you are a criminal, gusto mo bang gumamit ng baril na may lisensya, na may serial number, na matrace
sa'yo or kanino mang tao na madadamay sa ginawa mong krimen. So it will go back to you. So gagamit ka ng unlicensed firearm, yung loose firearm. And 38, yes. Dahil ang 38 ang pinaka easily available in the underground market. Yung 38 revolver. Maraming gumagawa niyan. Cebu, kahit na mga homemade yung karamihan. At mura. Kaya-kayang bilhin niya nila. Bakit? Puro pa 38 nakikita niya. Lahat ng ikwento mayroon naman ng namin. Karamihan daw. O may shotgun. Mayroon pang, medyo mahal na yun. Hindi na gaanong ordinaryong puser ka, hindi na masyado affordable sa iyo yung baril na yun dahil mahal na yun, yung mga 45, mga 9mm. Sir, mga sachet lang ng shabu ko, konti, goes to 1 to show 6 na parang Planted. talagang Planted. Oh, there goes. As I have said, mag-conduct sila ng investigasyon.